is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITFI. صلوا عليه. بسم صلوا عليه. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Ulitin ko. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ako'y nagpapakupkop sa Allah laban kay Satanas na isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako'y sumasaksi din na si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay sumasa inyong lahat. Alhamdulillah, welcome po muli sa isa na namang episode ng ating programang Ito ang Islam. Sumasa inyo every Tuesday mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mapapakinggan dito lamang sa ating, mashallah, radyo natin, 95.9. Yan, makikita natin 95.9. Dito po sa Cotabato City. Broadcasting mula dito sa mataas na lugar ng PC Hill. Mashallah. At siyempre, Brother Abdul Muhaymin Hakubo po lamang ang sa inyo'y nag-aanyaya na samahan tayo sa isang buong oras na sharing, siyempre, sharing. Kami po ay narito sa programang ito para magbigay ng kasagutan sa napakaraming katanungan na lahat ay nagsasabi na sila ay tama. Bawat isa nagsasabi na tama. So ngayon po ay muli bibigyan natin ng daan ang mga kasagutan, bibigyan natin ng daan ang mga pinaniniwalaan ng isang Muslim dito po sa reliyong Islam. Alhamdulillah po, ang programa natin ito ay hatid sa atin ng ating butihing BTA Member Parliament, ang atin pong Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority Member Parliament, Attorney Omar Yasser Crisostomo. Sa mga kasama po ang buong staff, alhamdulillah. At siyempre sa ating technical side, si Brother Feby, ito pa rin, Brother Abdul Muhaymin Hakubo po, Ilonggoni. Yes. Sa tanan ng mga kasimanwa, nga nagapalamati karon nga aga, maayogid nga aga sa tanan, kabay pa nga ara kamo sa maayong panglawas, kag kabay pa nga tagaan kita sang taufik sang Allah. Tagaan kita sang guidance, itudlo sa aton sang Allah ang katotohanan, ipakita sa atin ng Allah ang katotohanan na taglay po ng reliyong Islam. At inshallah po, sa pamamagitan ng ating mga talakayan, ng ating mga sharing, ay magsisilbing eye-opener. At simulan mo ang pagre-research. Simulan mo ang hanapin. Simulan mo ng pagtatanong. Ayan. Sisimulan mo ng pag-usisa. Pastor, sabi sa Biblia, Acts chapter 1, verse 18, tingnan natin ating kudigo. May kudigo tayo. Para panigurado ba, di ba? Hindi ito tikal-tikal, lunggo na, tikal ba? Hindi po. Mayroon tayong kudigo. Acts chapter 1, verse 18. Pwede mong itanong kay pastor. Ito po ang mababasa sa Acts chapter 1, verse 18. With the payment he received for his wickedness,
Judas brought a field. There he fell headlong, his body burst open, and all his intestine spilled out. Acts chapter 1 verse 18. Pwedeng itanong kay pastor kung bakit sa Acts chapter 18 o sa Acts chapter 1 verse 18 ang mababasa ay si Judas Iscariot ay bumili ng lupa. Yung pera na ibinayad sa kanya, 30 pieces of silver, ay ibinili na ng lupa at doon sa lugar na yon, siya po ay tumalon. He fell headlong. Lumukso po si Judas. Tumalon po si Judas. Siya po ay nahulog. Siya nga ay tumalon, nahulog. At ayun, ang kanyang katawan daw ay burst open. Nabiak yung kanyang katawan, nabiak yung kanyang stomach, at ang kanyang mga tinai ay lumabas. Allahu Akbar. Kabayang Kristiyano, hindi po ito paninira. Ha? Nandyan na naman ang mga Muslim, mang-atake na naman. Hindi ito pang-aatake, ito po ay pagpapaabot ng kaalaman. Di ba? Sapagkat sa pamamagitan ng mga kaalamang ito, ay mabubuksan ang ating isipan sa mga katotohanan. Ano ba talaga pala ang nangyari kay Judas? Paano namatay si Judas? Bakit pastor? Bakit father? Iba ang tinuturo ninyo. Bakit father, ang itinuturo ninyo ay yung nakasaad, yung mababasa sa Matthew chapter 27 verse 5. Ano pong sinasabi ng Matthew 27 verse 5? And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed and went and hung himself. Matthew 27 verse 5, itinapon ni Judas Iscariote ang 30 pieces of silver na ibinayad sa kanya. Binayaran po si Judas para ituro si Jesus. Sino si Jesus? Itinuro niya sa pamamagitan daw ng paghalik kay Jesus. Kaya may tinatawag na halik ni Judas. Halik ni Judas. Oh. Judas ka. Oh, di ba? Yan yung mga ekspresyon ni Judas ka. Ibig sabihin na traidor ka. Judas. Sino ang nang Judas sa atin? Traidor. Sino nag-traidor? Di ba? So yung pera na binigay sa kanya, 30 pieces of silver, ay itinapon niya doon sa templo at pumunta sa isang lugar at siya ay nagbigti. Nagpakamatay po si Judas sa pamamagitan ng pagbigti. Dito naman sa Acts chapter 1 verse 18, si Judas po ay nagpakamatay rin sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Sa bahagi ng bangin, sa bahagi ng lupa na kanyang bili na may bangin, lumukso si Judas, tumalon, patay. Sumabog ang kanyang tiyan, lumabas ang kanyang mga tinai. Ayun. Mga mahal naming kababayan ng mga Kristiyano, sa Islam po, obligatory ang kaalaman. Sa Islam po, obligatory, farado, obligatory, required. Sa isang Muslim na nag-aaral, required sa isang Muslim na inaalam kung ano ang Islam, inaalam yung turo ng Islam, requirement po. Kaya nga, maraming mga Muslim na Muslim lang sa pangalan, pero wala sa gawa. Bakit? Ang isa sa dahilan, kaalaman. Ang isa sa dahilan, kulang ng kaalaman. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, na every Friday lang siya magsambayang. Kasi at least daw mabuti.
at least, masawat-sawat. Ayun, siguro, masawat-sawat. Ha? Mabuti-buti na lang at nagsasambayang. Mabuti yan, nagsasambayang kahit Friday. Opo, mabuti. Yung pagsambayang, yung magsala ng Friday, mabuti. Pero ang utos ng Islam, 5 beses magsala sa isang araw. Na kung hindi ka nagsasala ng 5 beses sa isang araw, ano sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang susi ng paraiso ay sala. So kung hindi ka nagsasala ng 5 beses sa isang araw, kapatid, wala kang susi. Dahil wala kang susi, makapasok ka ba ng Jannah o hindi? Siyempre hindi. Hindi naman ikaw ang judge, brother. Bakit magsabi ka? Bakit magsabi ka na yung hindi nagsasala, hindi makapasok ng Jannah? Hindi po ako nagsabi na ang hindi nagsasala ay hindi makapasok sa Jannah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po ang nagsabi. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang susi sa Jannah, sa paraiso ay sala. So kailangan natin ng susi, di ba? Ganun lang kasimple ang analysis eh. Di ba, matik? Yan ang mga expression. Matik na. Pag wala kang susi, hindi ka makapasok. Hindi mo mabuksan ang pintuan kung wala kang susi. Hindi mo mabuksan ang kandado kung wala kang susi. Kailangan mo ng susi, di ba? Matik. Ganun yun, kapatid. Dahil sa walang kaalaman, sa kakulangan ng kaalaman, okay na yung every Friday. Okay na yung mabait masyado ako. Okay na yung nagbibigay ng sadaka lahat. Pero hindi nagsasala. Okay. Okay, magsadaka. Okay. Mag-hajj. Mag-umrah, okay. Ramadan, mag-fasting, okay. Pero ang sala, hindi ka makapasa. Hindi ka makapasa. Kasi wala ka nagsasala. Friday ka lang. Excuse me. Kabayang Kristyano, yan po. Bakit required, obligatory ang kaalaman sa Islam? Upang maisabuhay, mamuhay ng naaayon sa katuruan ng Islam, kailangan mo ng kaalaman. Kabayang Kristyano, sana magsisilbing eye-opener ito na kung bakit hindi natin masisi ang mga Seventh-day Adventist scholar, Bible scholar. Sinabi po ng Seventh-day Adventist Bible scholar, there are 50,000 error in the Bible. Itong Acts chapter 1 verse 18, Matthew 27 verse 5, ito ay isa bahagi ng 50,000. Bakit? Ano bang tama? Anong paniniwalaan mo? Di ba? Ano ang paniniwalaan? Ano yung tama? Nagpakamatay si Judas sa pamamagitan ng pagbigti? Matthew 27 verse 5, nagpakamatay si Judas sa pamamagitan ng pagtalon, paglukso sa bangin, sa lupa na kanyang binili. Saan ang totoo? Saan ang tama? Anong dapat paniwalaan? Bakit ang itinuturo ay si Judas nagbigti? Bakit itong Acts chapter 1 verse 18, hindi ba ito salita ng Diyos? Hindi ba ito bahagi ng Biblia? Acts chapter 1 verse 18, bahagi ng Biblia ito. Bible ito, bahagi ng Bible. Ang Bible po ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang Bible, di ba? Acts chapter 1 verse 11, salita ng Diyos yan. Pero bakit hindi yan ang itinuturo ng mga pari? Hindi yan tinuturo ng mga pastor. Bakit yung Mark or yung Matthew chapter 27 verse 5 lang ang itinuturo? Kabayang Kristiyano, sa Islam po, hindi ganito. Lahat ng bahagi ng Quran, pinaniniwalaan.
Pero may mga taong naniwala, hindi niya ginagawa. Iba po yung maniwala, iba po yung ginagawa. Naniniwala ka, pero hindi mo ginagawa. Ang problema ay, di ba naniniwala ka, bakit di mo ginagawa? Malaking problema. Bismillah. Alhamdulillah. Sa Islam po, Islam is a way of life. Pag inom, bismillah. Pagkatapos, alhamdulillah. Ganun lang kasimple. Masya Allah. Alhamdulillah po. Na? Sa mga late tuners, kayo ay nakikinig sa programang Ito ang Islam. Hatid sa atin ng ating butihing BTA Member Parliament, ang ating Deputy Speaker, Attorney Umar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang kanyang buong staff. Masya Allah, pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala po. Alhamdulillah po. Mula alas 9 hanggang alas 10, every Tuesday po. Dito lamang sa 95.9 radyo natin, DXTC radyo natin. Broadcasting mula dito sa mataas na lugar ng PC Hill, Cotabato City. At siyempre, late tuners, Brother Abdul Muhaymin Hakobo po, Ilongguni. Sa tanan ng mga kasimanwa nga nagapalamati, mga kailungguhan. Maayogid nga aga sa tanan, diri sa Cotabato, damo-damo Ilonggo di. Sa Midsaya, Pikawayan, Libungan, sa OP. Malakas yung ating signal sa OP po, Masya Allah. Na last time nandun ako sa OP, umaga nakinig ako, nag-open ako ng radio set dun sa OP, napapakinggan po ang 95.9 DXTC radyo natin. Masya Allah. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-UP. Masya Allah po. At siyempre, sa lahat ng area, Parang. Naririnig tayo sa Parang. Sa unahan pa ng sa unahan pa ng sunod na area ng Parang, napapakinggan tayo inshallah. Dito po sa Cotabato Province inshallah, may mga area na malakas yung tapon, malakas yung ating signal inshallah. Gabayan kayo ng Allah para makita natin ang katotohanan. At siyempre sa ating mga Facebook viewer, mga followers natin, yung mga followers, viewers ng Facebook page ng DXTC 95.9 radyo natin. Kapatid, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang reward na walang kahirap-hirap. Yes, walang kahirap-hirap. Bakit man? Paano ka maghihirap na pindutin mo lang yung share button? Pindutin mo lang yung share button dyan sa Facebook mo. Yung share button ng video natin na ito, pindutin mo lang ang share button, ayun, lumipad na. Na-share mo na. Magkakaroon ka na ng pahala. Magkaroon ka na ng reward. Makakakuha ka na ng reward, kapatid. Ganun lang po. Kasi ang pagpapaabot ng katuruan ng Islam ay bahagi ng obligasyon ng isang Muslim. Yes. Hindi ka naman makalecture, hindi ka rin makasulat, mag-share ka na lang. Di ba? So, naging bahagi ka ng da'wa. Lahat, hindi lang itong program natin eh. Lahat po ng mga dumadaan sa wall mo na mga bagay tungkol sa Islam, pindutin mo lang ang share button, ay nakada'wa ka na. O, hindi ba? Ganun lang. Ganun lamang, no? Hinahanap natin yung hinahanap natin yung orasan eh. Hindi ko makita. Parang nawala yung orasan sa harapan natin. Alam niyo po, napakabilis ng takbo ng oras. Nasa huling bahagi na tayo ng buwan. Aba, napakabilis, no? Napakabilis talaga mga kapatiran. Kaya dahil napakabilis po ng takbo ng oras, siguraduhin po natin, sabi ng ating mga ulama, dapat meron tayong
na ihanda na baon. Isa po sa baon na pwede mong ipaghanda ay ang mga anak mo mismo. Mga anak mismo natin ay ating magiging baon sa ikalawang bahagi, sa sunod na bahagi ng buhay natin, dun sa sunod na daigdig na pupuntahan natin. Daigdig dito sa mundo. Mayroon pang susunod na daigdig. Daigdig ng mga patay. At mayroon pang susunod na daigdig. Daigdig ng yaumul, the day of judgment. Ayun, sunod pa. Yung day of judgment, matagal matapos yan, hindi ka agad-agad natatapos. Marami pang mga stages, marami mga pangyayari sa day of judgment. Oh. Pagkatapos ng day of judgment, maswerte ka kung mapunta ka sa Jannah. Allahu Akbar. Di ba? Paano kung mapunta tayo sa impyerno? Sa naraka, mapunta tayo sa naraka. Bakit mapunta tayo sa naraka? Kasi bayaran mo muna ang mga dusa. Kung may dusa ako, bayaran ko muna ang lahat ng dusa ko. Lilinisin muna ako sa lahat ng aking dusa bago ako makapasok ng Jannah. Na another part of our life, doon sa naglalagablab na apoy sa impyerno, Allahu Akbar, ilayo tayo ng Allah. Bigyan tayo ng Allah ng proteksyon. Gabayan tayo ng Allah na hindi tayo makapunta doon. Kaya habang nandito sa mundo, magbaon. Or mag-ready, mag-prepare ng baon, maghanda ka ng baon. At ang pinakasimple na baon, yung mga anak. Yung mga anak mo, paaralin mo sila sa Islam. Yung mga anak mo, dapat na-educate sa Islam. Dapat nag-aral sila sa madrasa. Dapat nag-aral ng Arabic. Di ba? Dapat. Yan ay tinatawag na sadaka al-jariyah, sadaka na walang katapusan. Isipin mo, mayroon kang anak na practicing Muslim, mayroon kang anak na hafiz, mayroon kang anak na ustadz, mayroon kang anak na, Masya Allah, nagsasala. Allahu Akbar. Paano kung yung anak mo, dahil hindi mo napaaral sa madrasa, hindi nagtandong, hindi nagsasala, hindi namumuhay ng naayon sa turo ng Islam. Anong mangyayari, kapatid? Meron kang percentage doon sa lahat ng ginagawa niya na kasalanan. Kaya habang nandito pa, habang nandito tayo sa mundo, napakahalaga na yung ating mga anak. At siyempre, yung iba pang mga gawain na maaaring maging baon natin sa kabilang buhay. Inshallah po. O inshallah. Mga mahal kong kababayan ng mga Kristyano, habang may panahon pa, ay siyasatin natin ang mga bagay-bagay. Bakit Islam? Sinasabi ng mga Muslim, bakit Islam? Ito yung tama. Yang paniniwala mo, hindi yan tama. Mali yan. Ito ang tama. Islam ang tama. Sabi naman ng isa, hindi. Ito ang tama. Sabi ng isa, hindi, ito yung tama. So, paano natin malalaman kung sino ang tama? Katulad niyan. Matthew chapter 27, verse 5. Si Judas ay nagbigti. Luke chapter 1, verse 18. Si Judas ay tumalon sa pader. Sa bangin. Allahu Akbar. Tumalon sa bangin si Judas. Yun, sumabog ang kanyang tiyan. At namatay siyempre. Na anong narration ang tama? Na kabayang Kristiyano, binigyan tayo ng Allah ng kakayahan to identify, to determine ano ang tama at mali sa pamamagitan ng ating intellect, ng ating intelligence. Tayo po yung pinakamataas na uri ng mamal sa mundo. Pinakamataas na uri ng hayop sa mundo. Ang tao kasi hayop din. We are considered as animal. Kaya nga, pag nagagalit ang nanay mo, sinasabihan ka, animal kang bata ka. Animal kang bata ka. Animal kang bata ka. The highest form of animal ay tayo po.
tao. Bakit? Kasi mayroon tayong kakayahan mag-identify ng tama at mali. Mayroon tayong kakayahan ng reasoning. Mayroon tayong reasoning power. So yung binigay ng Allah na reasoning power, gamitin natin para malaman kung ano yung tama. Ano ba talaga tama? Dito na kasi ako'y pinanganak sa Roman Catholic. Dito na kasi ako'y pinanganak, Protestant ako, Iglesia ako, Sabadista ako, born again ako, Methodist ako, born again. Ano pa? Church of Christ ako. Na? Kingdom of Jesus ako. O ano pa? Baptist ako. Dito na kasi ako pinanganak, so dito na lang ako. No! Bakit hindi natin siyasatin? Kabayan, bakit hindi natin siyasatin? Di ba? Wala naman sigurong mawawala. Kung talagang tama yung relihiyon na kinagisnan mo, yung pagiging Katoliko mo, tama yan, walang mawawala kung aalamin mo kung tama ba yan o hindi. Ikaw, Protestante ka, born again ka, Sabadista ka, or whatever, Seventh-day Adventist, o Sabadista. Ang tama po talaga is Seventh-day Adventist, is DA. Hindi po yung Sabadista. Ay nagiging ano lang yung Sabadista kasi Sabado. Every Saturday magsimba ang mga Seventh-day Adventist. Kaya ang naging bukang bibig ay Sabadista, Sabado. Sa Islam mayroon ding Giamatista. Hindi lang sa Protestante may Sabadista. Mayroon din sa Islam Giamatista. Giamat lang. Giamat lang. Mayroon ding Ramadanista. Mayroon ding Ramadanista. Ramadan lang siya nagsasala. Ramadan lang siya nag-i-Islam. Pag wala ng Ramadan, sorry, tapos ng Ramadan, ngayon po, kung titingnan mo, pumasok ka sa masjid, subo prayer, duhor, asar, maghrib, aisya, malungkot. Malungkot po sa loob ng masjid. Bakit malungkot? Kasi yung mga kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung kaparinti mo, yung kasama mo na nagsasala noong Ramadan, ngayon wala na. Wala na sila, hindi mo na kasama. Di ba nakakalungkot? Nakakalungkot po, bakit? Kasi kapamilya mo yan eh. Kapatid mo, uncle mo, kaibigan mo, barkada mo, hindi nagsasala, nakakalungkot. Hindi po yan nakakasaya, nakakalungkot po yan. Kaopisina mo, hindi nagsasala, tapos na Ramadan Ramadanista. Bakit Islam ang tama? Bakit sinasabi ng mga Muslim na itong Islam ito ang tamang reliyon? Una, simple and easy to understand na rason. Matibay na ebidensya po, matibay. Simple lang talaga, pero katanggap-tanggap. Katanggap-tanggap po. Hindi kailangan, kahit hindi ka nakapag-aral ng grade 1. Kahit wala kang pinag-aralan, matanggap mo ito. Yes. Ano po ito? Bakit Islam ang tama? Dahil sa pangalan ng relihiyon. The name of the religion. The name of the religion ay basihan, batayan, upang malaman kung ano ang tamang relihiyon sa pamamagitan ng pangalan ng relihiyon. Kabayang Kristiyano, sa buong mundo, isa lang ang relihiyon na ang Diyos mismo ang pumili. Ano po ang batayan natin? Banal na Quran chapter 5 verse 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
sa araw na ito ay kinumplito ko ang inyong relihiyon. Kinumplito ang pabor sa inyo at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Andali. Kunin natin ito. Ito po. Quran. Ayan, yan. Quran po. Na? Ito po yung pinagkukunan ng katuruan ng Islam. Ito po yung source book. Source book. Sinasabi ng aklat na ito na sa araw na ito ay pinili ang Islam bilang inyong reliyon. Ang Allah po ang pumili. Ang Allah ang pumili ng pangalang Islam. Sinabi niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang relihiyon na pinili niya ay Islam. Sinabi ng Allah kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinumplito niya ang Islam. Kinumplito ang pabor at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Banal na Quran, chapter 5, verse 3. Alhamdulillah. Kabayang Kristiyano. Sabi ko nga, back to basic tayo eh. Sa mga letioners po, back to basic. Back to basic tayo. Kapatid sa Islam, Masya Allah kapatid, tingnan mo kapatid. Yung pangalan ng relihiyon natin, yung pangalan ng relihiyon mo, ang Allah ang pumili. Sino sa inyo may pangalan na Saddam? Yes, Sino may pangalan na Saddam? Pangalan mo, Saddam? Bakit? Alam mo ba bakit Saddam ang pangalan mo? Alam mo ba bakit pinangalanan ka ng Saddam? Sapagkat nung panahon na yun, nung ikaw ay pinanganak, pinakasikat. Sikat na sikat si Saddam Hussein. Yes, sikat na sikat si Saddam noong panahon na yun. Yung pangalan ng apo ko, ito. Yung pangalan ng apo ko po si Jasim. Jasim. Yes, ang pangalan ng apo ko si Jasim. Yan ang unang apo ko, Jasim Hakubu. Bakit Jasim Hakubu ang pangalan niya? Sapagkat itong si Jasim, ito ay isa sa mga nakilala ko na supporter ng da'wah. Yes, itong si Jasim ay nakilala ko na supporter ng da'wah. Siya ay nagsusupport ng da'wah namin noon. Noong bata pa si Jasim. Tumanda na kasi si Jasim, retire na. So wala nang nahinto din yung support sa da'wah. Actually sa da'wah, napakaraming pwedeng gawin. Hindi lang natin magawa kasi wala tayong pera. Walang pondo. Walang pondo. Kaya napakaraming mga bangsamoro na kulang ng kaalaman kasi yung da'wah, kulang. Kulang yung da'wah. Di ba? Alam mo ba yung bibigkasin pagpasok ng CR? Paglabas ng CR, alam mo, bago matulog, alam mo kung anong sasabihin. Pagkagising, alam mo kung anong sasabihin. Ilan ang asawa mo? 2, 3, 4. 2 na ang asawa mo, brother. Memorize mo ba ang sasabihin? Memorize mo ba ang dua bago makipagtalik kay misis? Memorize mo ba o hindi? Bakit napakaraming bangsamoro na wala nagatandong? Bakit? With due respect, dahil sa kakulangan ng da'wah. Bakit? Napakaraming hindi nagsasala. Kakulangan ng da'wah. Napakaraming ustads. Pero
napakarami kang alam sa Islam, pero kailangan mo magbuhay-buhay. Kasi kung hindi ka magbuhay-buhay, paano? Alhamdulillah, itong programa natin ay sagot ng ating panalangin na ya Allah, sana magkaroon ako ng ibang radio program sa ibang radio station. Yung panalangin ko naman ay dininig ng Allah. Alhamdulillah, nang ako'y lumapit sa ating butihing BTA Member Parliament, Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, hindi po siya nagdalawang isip kaagad na, okay brother, magkontrata ka sa 95.9 DXTC, radyo natin para makaprogram ka. Masya Allah. Kasi dati naman ako nagpo-program dito noon pa eh. Nahinto lang kasi walang sponsor, walang pondo. Ngayon, alhamdulillah po, pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kabayang Kristiyano, naging Jasim ang pangalan ng apo ko kasi dahil doon sa sikat. Supporter ko si Jasim. Sikat si Saddam. Sino nagpangalan? Ako! Ako nagpangalan doon sa anak ko. Bakit naging Jasim yung pangalan niya? Kasi ako yung nagpangalan sa kanya. Ako nagdesisyon. Choice ko. Ako pumili, pangalan niya Jasim. Bakit Saddam ang pangalan mo? Dahil yan ang choice. Pinili ng tatay mo kasi idol niya si Saddam. Ayun. Oh. Fernando ang pangalan mo. Oh. Hashim ang pangalan mo kasi Hashim. Abu Bakar ang pangalan mo, Umar, Usman. Bakit Khalid ang ipinangalan mo sa anak mo? Bakit Khalid? Ikaw ang nagpangalan sa anak mo na Khalid. Bakit Islam? Dahil sinabi lang ng Allah kay Muhammad. Ito pong Quran, kapatid. Ayan, Quran. Ito po ay kapahayagan, ito ay revelation. Revelation, kapahayagan. Ipinaabot lang, sinabi lang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa araw na ito ay kinumplito ko ang inyong relihiyon, kinumplito ang pabor sa inyo, at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Kabayang Kristiyano, bakit ang pangalan ng relihiyon na kinabibilangan mo ay Roman Catholic? Bakit ang pangalan ng simbahan na kinabibilangan mo ay Roman Catholic Church? Bakit Seventh-day Adventist? Bakit Baptist? Bakit born again? Bakit Iglesia ni Cristo? Bakit Church of Christ? Bakit Kingdom of Jesus Christ? Bakit Methodist? Bismillah. Alhamdulillah. Bakit? Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, siya ang nagdesisyon. Si Pastor Apollo Kibuloy, siya ang pumili na tatawagin niyang Kingdom of Jesus Christ. Si Manalo, Eduardo Manalo, yan ang founder ng Iglesia ni Cristo. Ang dating daan, bakit tinawag na ang dating daan? Yan ang pinili na pangalan ni Eli Soriano. Si Eli Soriano pumili ng pangalang ang dating daan. Sino ba ang founder ng Seventh-day Adventist? Sino ba ang founder ng Baptist? Sino? Alam mo ba kung sino? Nako. Bakit Roman Catholic Church ang pangalan? Bakit Romano Katoliko? Iglesia Romano Katoliko. Iglesia Romano Katolika. Bakit? Ayun, alamin mo. Malalaman mo kabayan na bakit ganyan ang pangalan ng simbahan na kinabibilangan mo dahil ang pumili yan ay ang founder. Ang pumili ay ang founder. Tao. Tao ang founder.
Mababasa ba sa Bible na Iglesia ni Cristo ang simbahan? Mababasa ba sa Bible na ang tunay na simbahan, the church, ang simbahan na itinayo ni Cristo ay Roman Catholic? Ang church na itinayo ni Cristo ay born again? Seventh-day Adventist, Baptist, Methodist, Kingdom of Jesus Christ, at kung ano-ano pa? Mababasa po. Mayroon bang bersikulo sa Bible na nagsasabi na ang simbahan na itinayo ni Jesus ay born again? Mababasa sa Quran na ang relihiyon na pinili ng Diyos ay Islam. Kaya sa pangalan pa lamang ay napakabilis talaga ng takbo ng oras. No? Alhamdulillah, medyo ilapit natin na. Okay. Alhamdulillah. Napakabilis eh. Napakabilis ng takbo ng panahon. Dahil napakabilis ng takbo ng panahon, huwag natin sayangin. Kung ano yung alam mo, gawin mo. Ganun lang kadali ang Islam, kapatid. Kung ano yung alam mo, na kaya mo gawin, gawin mo. Ganun lang kadali. Hindi mahirap ang Islam. Sapagkat kung ano yung kaya mo gawin, yun lang ang gagawin mo. Wala kang pera, mag-hajj. Huwag ka mag-hajj. Magsala ka lang dun sa masjid, nag-hajj ka na. Wala kang pera, hindi sapat ang income mo, hindi ka obligado mag-zakat. Masya Allah. Pwede ka magsadaka. Sino ba naman ang hindi pwede magsadaka? Lahat po pwede magsadaka. Pag sinabing sadaka, hindi lang yan pera. Umiinit ka agad ang tainga pag nakarinig ng sadaka eh. Pera na naman, pera na naman. Mali po. Mali. Yung topic ni Jacobo, palagi na lang bungkang bibig ni Jacobo, sadaka. Pera lang, pera lang. Ito hindi po. Sapagkat ang sadaka, hindi lang pera yan. Nag-smile ka, sadaka. Allahu Akbar. Di ba? Assalamualaikum. O sadaka. Na, Allahu Akbar. Ha? Kaya pag sinabing sadaka, hindi po yan pera. Pera na naman, hindi. Pag pinag-usapan ang sadaka, hindi yan pera kaagad. Hinalikan mo si Mrs. na sadaka. Allahu Akbar. Di ba? So lahat tayo makasadaka, kaya nag-smile ka lang. Araw-araw ka mag-smile. Smiling face ka. Naka-smile ka. Nakakita ka ng bato na nagmotor ka, nakakita ka ng bato sa kalsada, pinatabi mo kay baka mayroong ibang motor na hindi na makita na bumaliktad siya. Di ba? Sadaka. Allahu Akbar. Ganyan po kadali ang Islam. Kaya mga mahal naming kababayan ng mga Kristiyano, kayo po ay aming inaanyayahan, i-discover po natin ang Islam. Yes, 100%. Subukan mo bang aralin ang Islam? Subukan mo bang i-research ang Islam, kabayang Kristiyano? Subukan mo. Bakit Muslim? Bakit tinawag na Muslim? Banal na Quran chapter 22, verse 78. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pinangalanan ko kayong Muslim noon at dito sa Quran na ito. Kaya pala Muslim ang tawag. Kasi pinangalanan pala ng Allah. Ang Allah pala nagbigay ng pangalang Muslim. Ang Allah pala ang nagsabing Muslim kayo ha. Ang maniniwala sa iyo Muhammad, ang susunod sa mensahe mo Muhammad, ay tatawaging Muslim. Pinangalanan ko kayong Muslim noon at dito sa Quran na ito. Ang nagbigay ng katawagang Muslim, ang nagpangalang Muslim sa mga maniniwala sa mensahe ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na Muslim ng Allah mismo. Kabayang Kristiyano, bakit ka tinawag na Christian?
Sinabi ba sa Bible na kapag ikaw ay sumunod kay Jesus, sinabi ba sa Bible na kapag ikaw ay maniwala kay Jesus Christ, ikaw ay tatawaging Christian? Sinabi sa Bible? Pwede mong hanapin, kabayan Kristiyano, pwede mong hanapin yan. Para ikaw mismo makadiscover kay nandyan na naman, maninira na naman, nang aatake na naman. Hindi po. Nagpapaabot tayo ng kaalaman ngayon, pwede mong i-verify. Sa Islam po, hindi kami naninira, nagpapaabot lamang kami ng kaalaman. Nasa sa inyo na mag-evaluate. Nasa sa inyo na usisain, tama ba? Paninira man kaya? Kung paninira, di i-research mo, siyasatin mo. Ha? Oh, katulad ba kapatid na yung sadaka pala nakapagpapadami ng kayamanan. Ah, ang sikreto pala. Magkano sahod mo sa isang buwan? 50,000. Kuan ako, Brad, contract of service ako. Magkano sahod? 50,000 ang sahod ko, Brad, contract of service. Brother, pwede makahiram? Ay, sorry, Brad. Wala dito sa akin ang ATM ko. Saan? Ayun, na-ibenta ko yung sahod ko, Brad. Isipin mo yung sahod mo 30, o kaya 40, o kaya 50, pero ang ATM mo, na isangla. Na isangla mo yung ATM mo. Bakit? Kasi kulang. Kapos ka. Bakit ka kinakapos? Bakit kinakapos? Bakit naman yung driver ng sikad hindi naman naga 5'6"? Hindi man naga 5'6". Bakit ikaw 50,000 ang sahod mo, yung ATM mo nakasangla? Ang kulang, ang problema dyan, brother, ay bakit madali naubos yung pera mo? Bakit madali naubos? Bakit hindi dumadami? Subukan mo magsadaka, brother. Yes, subukan mo magsadaka. Yes, subukan mo para mapatunayan mo na, Allahu Akbar, simula nang nagabigay ako ng sadaka, hindi na nasushort ang pera ko. Hindi na ako nasushort. Hindi na nasushort ang pera ko. Nagiging baraka yung sahod ko. Hindi na uubos, hindi yung para bang tubig na nabuhos, wala na. Pagkasahod mo ngayon, bukas mayroon pa, sunod araw mayroon pa. 1 week siguro mayroon pa, o 3 araw mayroon pa. After 1 week, wala na, maghanap ka na ng utangan. Bakit? Short, brother. Pero kapatid, subukan mo magbigay ng sadaka sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sadaka ay nagpaparami ng iyong kayamanan. Alhamdulillah, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mahal naming kababayan ng mga Kristiyano, kami po ay nais lamang magpaabot ng kaalaman sa inyo, nasa sa inyo po. Kayo po ay mayroong kakayahan na alamin kung itong aming mga pinagsasabi ay tama o hindi. Pero sinisigurado ko po na lahat ng aming mga pinagsasabi, lahat ng aming sinishare sa inyo ay pawang katotohanan. May ebidensya po, may proof yan. Hindi yan gawa-gawa. Gabayan tayo ng Allah. Siyempre, ang ating butihing BTA Member Parliament, Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Cruzostomo Sema, sa ating technical side, si Brother Febe at sa lahat ng bumubuo ng 95.9 DXTC radyo natin, broadcasting mula dito sa mataas na lugar ng PC Hill. Ito po ang iyong lingkod, Brother Abdul Muhaymin Hakubo, pansamantalang mamamaalam. Hanggang sa muli po, magandang araw sa lahat. Ako Lukauli Hada, astagfirullah, haliwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.